Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 26 ng December 26, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:23 ng umaga. Alas 5:23 ng umaga. 5:23 at Huwebes po ngayon, Huwebes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinasabi ni Panilo na baka daw magkudita. Yan po ang ah, ah, pinapalabas ni Panilo. Kasi nga ay ito pala si Duterte ay nakipag-meeting sa mga alumni o active at saka retired na mga PMEer. Nakipag-meeting siya. Ngayon ay pinapalabas nila na baka daw magkudita. Ayan po. Yan po. Si Panilo at saka yung isa pa si General Macaranas ata o Macanyas. Opo. Yan po ang gusto nilang ipabatid sa mga tao. Ay nakakatawa na lang po Pero i-discuss po natin yan. Opo. Mas maigi na mayroon tayong alam na idea patungkol dyan. Opo. Una sa lahat ay kuwan lang yan, mga propaganda lang yan. Opo. Panglito sa mga tao o panlinlang. Deception po yan Opo. Nakipag-meeting daw si Duterte sa mga PMEers, both retire and active, baka magkudita. Yan ang sabi ni Panilo. Opo. Ay kung sakali man na may totohanan yan o may katotohanan yan, kung sakali man na talagang ganun nga ang nangyari, ay both sides po yan, deception po yan. Both sides. At yan ang ipapaliwanag ko. Gagamitin ko po ang Biblia. Kung sakali man na mayroong mga tao na ganun na PME na lalahok pa dyan, ay dinideceive lang nila si Duterte. At si Duterte naman, dinideceive din niya ang mga PMEer. Ganon din ang mga tao. Deception po kasi talaga alam nyo po, ang isa sa pangalan po ni Satanas, ang isa sa tawag sa kanya ay yung nga, deceiver. Deceiver. Opo. Kaya ganyan. Hindi po talaga mawawala yan. Both sides po yan o kung sino mong ang mga involved dyan. Puro deceiver yan o akala nila na di-deceive nila. Pero ang hindi nila alam, sila po ang nadi-deceive. Ipapaliwanag ko lang po bahagya hindi ba si Duterte ay tinaasan niya ng tinaasan ang mga sweldo ng mga sundalo at saka mga pulis? Tinaasan na niya ng tinaasan on the belief, hindi ba? Naniniwala siya kasi on the belief that makukuha niya ang mga suporta. Lalo na sa ganyan. Yun ang paniwala niya. Ay na-deceive siya dyan. Hindi ba? Na-deceive siya ng mga PMEer. Hindi naman lalahok dyan sa ganyan
Lalo na ngayon, ang pagkaintindi ko pagkatapos nung kay Trillanes, yung mutiny ni, kung matatawag natin na mutiny yun o kudita, kung ano yun, o withdrawal of support, palagay ko wala nang susunod dun. Opo. Kasi nagtagumpay sila na isagawa nila yung trabaho nila. Ay ang problema, yung trabaho naman ng 3 hari, hindi na isagawa. Wala yung mga people Wala. Nung walang sumipot na mga tao, kasi nga nag-alangan po ang mga tao dun Dun sa Makati, dun sa Oakwood Mutiny. Nag-alangan ang mga tao dahil yung 3 hari ang uupo, wag na. Sabi ng mga tao, wag na kung sila lang ang uupo. Ayun. Walang magawa sila Trillanes, pinaghuhuli sila, binilanggo sila, kinasuhan sila. Palagay ko, pagkatapos nun, wala nang susunod. Ngayon, kung sakali man na, kunyari, may pumapayag dahil iningkisan po ang mga sahod ay deception po yan. Both sides po, dinideceive ni Duterte ang mga sundalo o mga pulis, dinideceive din siya ng mga generals. Ganun po yan. Deception po kasi dito sa mundong ibabaw, yan po ang mga nangyayari dito, mga betrayal o mga deception. Yan po. Pero bago ko po ibigay yung Bible verse po, at matatawa na lang kayo dito sa Bible verse siguro kasi hinanap ko pa ito kagabi. Pinagtiyagaan ko. Alam kong may ganyan pero nahirapan din akong maghanap at saka ayaw ko na kasi ibigay yung mga dati na mga verse ko. Ayaw ko nang ibigay Kaya ito, iba naman. Pero halos ganun din yan. Deception po. Deception, hayaan nyo muna mga kababayan, mga binamahal na batiin ko muna itong batch number 2. Pasalamatan sila at ako po ay natutuwa na may nanonood o may nag-like o may nag-share o may nag-comment. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Erne Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyong, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, A.L. Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muobriak, Concepcion Barsi, Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. Now, ito naman po ang mga ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at
panoorin palagi. Ito po sila, no? Si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kampihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Cielo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung nagbablog sila para sa katotohanan at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Ano po ang sinabi ko? Ang sinabi ko po dito ay deception lang po yan. Kahit na ba totoo yan, ay ganun din, nadideceive siya. Nadideceive po si Duterte ng mga sundalo din. Ganun po yan. Opo, dinideceive niya, pero hindi niya alam siya, nadideceive din. Sinong papatol dyan na magkudita? Hindi ba? Wala na. At yun na nga ang sinabi ko, yung huli, yung kay Trillanes, na kung saan 300 men and officer po yun ay wala, kinulong sila, hindi ba? Pero yung kalahati ata, yung grupo nila Maestro Ocampo, bumalik sa pamahalaan. Nagbalik loob kay GMA. Pero sila Trillanes hindi. Hanggang bilangguan po yan. 7 taon ata sila na nabilanggo. Opo. Ay simpre nakikita nila yan, nasira ang buhay nila, nasira ang karir nila. Opo, ay talagang ganun po Kaya palagay ko wala nang papatol dyan. Kasi nga, hindi maasahan din yung mga politiko Hindi maasahan dyan. Kasi ang mga politiko naman, maraming layers yan Bago, hindi naman talaga sila ang magsusugo dyan At yun nga, hindi dumating yung mga tao. Na kasama sa usapan na ipro-provide nung 3 hari yung mga tao. Ay wala. Di hinuli lang sila. Hindi ba? Ito po ang verse na isishare ko po sa inyo. 2 Timothy 3:13, na kung saan they keep on deceiving because they are being deceived. Ayan po ang gusto kong i-share sa inyo. Keep on deceiving because they are being deceived. Yan po. Magkabila po yan. Kaya ako naniniwala dyan, Indeed, all who desire to live godly, lives in Christ Jesus, will be persecuted. Binibigyan na po na babala, yung gustong mabuhay ng godly, o yung mga tao na gustong mabuhay ng godly, lives in Christ Jesus, will be persecuted. Ayan po. Kasi nga ang takbo ng mundong ito ay salapi ang hinahabol nila salapi, kapangyarihan, kasikatan. Ayan po mga luho ng mga mundong ito. Kaya ay natural lang yan na mapipersecute yung gustong mabuhay ng may paggalang sa Panginoon o with Christ. Ayan po While evil men and impostor, ayan po mga impostor po yan While evil men, tinawag ni sulat ni Paul kay Timothy, while evil men and impostors. Ayan na, hindi ba? Hindi ba si Duterte ay nahuli na siya, hindi ba? O na-check na siya ng Quadcom na yung pala galit siya sa droga, impostor lang yun. Hindi ba? Siya pala ang pinuno dyan sa droga. Impostor nga Ayan angkop na angkop Evil men at saka impostor.
O gusto niyang ipabatid sa mga tao, gusto niyang ipamukha sa mga tao na siya ay galit sa droga. Ayan po, hindi ba? Ay pero na-check siya ngayon na ang mga barkada niya, ang mga kasama niya ay sila Michael Yang na sila ang naghahawak ng droga. Ayan po. At saka yung nilalakad ni Trillanes na noon pa, bago siya nangandidato, hindi ba, ng presidente, ay na-check na rin siya na tumatanggap sila ng 50 million sa mga drug lord, hindi ba? O pinupunduhan yung bank account nila. Ayan po, adi impostor yan, hindi ba? Kunyari, pumapatay siya ng mga tao dahil galit siya sa droga, pero wala yun, deception lang yun. Ayan. Kaya nga, ituloy ko na lang while evil men and impostors go from bad to worse, deceiving and being deceived. Ayan po, pati nga sila madideceive sila Sino man dideceive sa kanila? Yang mga PMEers na yan na kunyari ay sasama sila. Hindi po kanyan. Pag nakita na naalanganin na, nung presidente sa siguro, sige, kaya natin yan. Ganun ang sabi sa kanya. Sige po, Pero pag alanganin na, ay simple, alangan naman na isusugal nila ang buhay nila. Alangan naman na mawawasak ang kanilang karir o ang kanilang pamilya. Hindi ba? Siyempre, ang buhay nila ay ilalaan nila sa pamilya nila, hindi sa pamilya ng ibang tao. Ngayon, kung tumatanggapan sila ng increase na sahod, ay sige, sabi nila. Salamat. Ganun lang po yan. Pero palagay ko, never sila na magpunta dyan sa kudita. Kasi nga, natuto na sila. Ayan po But as for you, sabi ni Paul, but as for you, continue in the things you have learned and firmly believe, since you know from whom you have learned them. Ayan po ang sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, na pangalawang sulat niya kay Timothy, chapter 3, verse 13. Yan po they keep on deceiving because they are being deceived. Ayan po. Sasama ba yung mga military sa kanya ngayon? Ay palagay ko hindi na. Ngayon, kung totoo man yan na may kausap siya, dinideceive lang siya. Yan po ang ibig kong sabihin dyan. 1 John 4:1, Beloved, ang sabi po ni John dito, Beloved, o mga minamahal, ang sabi niya, do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Dito nakasulat, if they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Ayan po, marami na talaga mga deceiver At yan nga ang namana kay Satanas. Yan ang isa sa tawag kay Satanas, deceiver. Kaya, huwag nating paniwalaan yung mga salita ni Panilo, ganyan. Mga propaganda lang po yan. Beloved, sabi po ni John, o mga minamahal, do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Ayan po. Yan kasi mga salita, espiritu po yan Hindi nakikita, pero mahiwaga po yan. Opo. Hindi nahahawakan, pero makapangyarihan yan. So, yun ang sabi dito, do not believe every word. Ayan po. Ano po ang sabi ni Jesus Christ? The words that I speak to you are spirit and they have life. Ayan po, may buhay po yan O sa ibang version, and they are life. Kaya mag-ingat po tayo sa paniniwalaan natin o sa mga napapakinggan natin. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Test, sabi niya, or prove all things, sabi po ng Biblia. Ngayon, ito, 2 Thessalonians chapter 2,
verse 9 hanggang 12. The coming of the lawless one will be accompanied by the working of Satan, with every kind of power, signs, and false wonders. Ayan po. And with every wicked deception. Ayan, deception na naman hindi ba? Kaya pinili ko ito. And with every wicked decision directed against those who are perishing. Yung mga walang alam. Ang perishing kasi, yung mga namamatay na hindi na born again, o kung naniniwala na lang sa mga sabi-sabi, yun po ang mga perishing. Because they refuse to love the love of the truth that would have saved them. For this reason, God will send them a powerful delusion so that they believe the lie. Ayan po. Mayroon po na maniniwala din yan. Opo. Pero nga, sa palagay ko, dahil natuto na mga tao sa topic na kudita, lalo na mga sundalo, hindi nalalahok dyan. Opo. Aywan ko lang yung iba. O kaya kung malaki ang bayad, o mga gustong iba-iba kasi ang pag-iisip po ng mga tao Yung tawag dyan ni Ramos noon, mga adventure, hindi ba? Gustong mag-adventure. Ayan po. Dyan sa mga naggaganyan. Pero ang nakasulat po dito ay, and with every wicked deception. Ayan po. At pinaliwanag ko na kanina na paano ba nadideceive? Ayun nga, magsasalita na kunyari may kulita, ayan na, hindi ba? Ay dinideceive lang po ang mga tao. At si Duterte rin, kung sakali man na binabayaran niya talaga yan, ay nadideceive din sa yan. Ganun po. Kaya nga ito ay bagong verse ito ang pinili ko. Opo. Na basahin ko lang ulit, and with every wicked deception directed against those who are perishing. Yung mga walang alam, o yung mga hindi nag-search o tamad mag-search o mag-test ng mga pananalita. Ganun po. Ay sila ang nahihikayat dyan. Opo. Mga tao o mga sundalo o mga pulis. Pero doubt ako dyan. Doubt ako dyan. O sige po, at yun lang po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, na ito si Duterte, akala niya, naluluko niya yung mga sundalo. Pero ang hindi niya alam, baka niluluko lamang siya ng sundalo. Kasi nga, ay increase ng sahod hindi ba? In-increasean niya noon 2 bisis ata ang laki na po ng sahod ng mga sundalo ngayon. Halos doble na po yung sahod ng teacher. Opo. Ay wala tayong magawa kasi batas po yun Ginawa niyang batas Yung nga iba doon sa probinsya namin, ayaw na mag-teacher Nagkuhan na lang, sumasama na lang sa Philippine Navy, ganyan, sa Coast Guard, sa pulis, nagpupulis na lang. Ako nga mayroon akong estudyante na 3 na engineering, pero nagpulis na lang 3. Opo. Pero ewan ko, baka by 20 years na rin sila ngayon nag-serve Opo. Kasi ako 15 years na ako dito sa Amerika kaya ay yun nga malaki na ang sahod nila, alam ko kasi sila ang nagsasabi sa akin Opo. Mga pulis ay yun nga na-deceive nila si Duterte.
Kasi nga hindi naman yung kwan nila, yung ano ba yung kwan, yung sinumpaan nilang kwan, tungkulin ay loyal to the Constitution, to the Republic, and to the people. Yan po ang kwan nila. Hindi sa isang tao lang o sa isang pamilya. Kaya nga, nadideceive din si Duterte eh. Ayan po ano. O sige po at hanggang dito na lang po ano at sana tayo ay may natutunan o nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at dinadalain ko po yan bago po ako mag-umpisa. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.